So, magandang hapon po sa bawat isa na naririto. Salamat po sa inyo pong presensya at pinaunlakan po ninyo kami sa amin pong imbitasyon. Ngayon po ay siguro po magtataka kayo kung bakit merong ganito. Pero salamat sa Panginoon dahil may ginamit ang Lord na magbigay ng mga blessing na to. At bago po tayo dumako sa pagpapatuloy ng gawain po natin ngayong hapon, inaangayahan ko po muna na tayo po ay pangunahan sa pambungad na panalangin ni Sister Nancy Sudario. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa oras na ito, sa pagkakataon na kami narito, Panginoon. Hindi po aksidente na narito kami, kundi plinano mo, ninais mo na kami mapunta, Panginoon, sa lugar na to. And Lord, salamat sa mga taong ginamit mo para kami makareceive ng ganitong pagpapala, Panginoon. Dalangin po namin ang kaayusan, ang katahimikan, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawaing ito ang mapatuloy. Nahayaan mo na ang bawat isa na makakatanggap, unang pasalamatan nila, Panginoon, ay ikaw. Ikaw na nagbibigay sa kanila ng patuloy na buhay, na pagpapala at pag-iingat. Salamat po at pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Even, Lord, ang nasa likod ng programang ito, salamat, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ang organisasyong ito, ang MMM, O God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggamit mo sa kanila. Dalangin namin, patuloy na pagpalain mo sila, patuloy na gamitin mo sila sa iba't ibang kaparaanan na nais mo, Panginoon. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malaya na pong makakaupong bawat isa. Ayan. At ngayon naman po ay maririnig po natin ang opening remarks. Wala pong iba, kundi si Pastora Aida Rayos. Amen. Palakpak naman po dyan. Sino po ang nagagalak ngayong hapon? Okay, salamat po sa Panginoon dahil tayong lahat ay nagagalak. Kami rin po ay nagagalak dahil una ang aming kinagagalak, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen? Padalawang pasasalamat namin, pinapasalamatan namin ng Diyos dahil mayroong mga tao, may organisasyon na ginawa ang Panginoon na ibinigay sa atin upang makatulong sa ating lahat. Hello! Patatlo, nagpapasalamat kami dahil kayo'y naririto. Dahil kahit may gustong tumulong, kung hindi ninyo pagbibigyan ang tulong na yon, walang magiging kabuluhan. Hello! Kaya ngayong hapon, ang aming kagalakan ay lubos at pinapasalamatan namin ang Diyos, ang organisasyon at lahat. At wini-welcome po namin, una po ay si Ma'am Rowena, ang chief po ba? Ng Kababaihan Women's Organization na isa pong pulis. Siyempre, pinapasalamatan namin at wini-welcome ang pinaka-chairman po at manager ng MMM. Walang iba, kundi si Sir... manager lang ba? Sir Anton Bernardo at ang kanyang pamilya. Lahat po ng mga tumutulong, mga help, at mga volunteers, welcome po kayo at salamat ng maraming sa inyo. At lahat po ng naririto na mga kababayan, mga kabarangay, kaibigan, ay welcome po kayo sa hapong ito. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Utang natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Alam niyo po, gusto ko pong ibigay sa inyo ang kaunting patotoo. Ako po'y nakakilala sa Panginoon year 1986, May 28. Malapit na akong mag-29 years sa Panginoon. May 28, 1986. Ako po'y isang sarado, kandado, diputado, lahat na. Ako'y graduate ng isang pribadong paaralan. Praise God. Pero nakita ko, sa kabila ng pagiging isang dibutado, sarado, kandado, lahat na, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Hallelujah. Hindi pwedeng ilipat. Ano ho? Praise God. Pero binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon at tsansa na makilala ko siya
sa isang personal na kapamaraanan. Simula po ng 1986 na siya'y nakilala ko, ako'y sobrang manang, kahit ako'y bata pa, madasalin araw-araw sa simbahan, walang liban, nabagyo, naulan, walang liban, lumalakad ng paluhod, nakataas ang kamay, pero hindi pala yun ang tunay na totoo. Nakilala ko ang Diyos, 1986, at nang makilala ko ang Diyos, napatunayan ko kung gaano kadakila ng Panginoon. Amen? Hindi pala relihiyon ang kailangan, kundi ang kailangan pala'y relasyon sa Panginoon. Amen? Kasi kahit ikay may asawa, kahit ikay may anak, kahit kayo isang buong pamilya, pero pag wala kayong magandang relasyon sa isa't isa, kayo laging nag-aaway at ang resulta naghihiwalay. Tama, hindi? Pero pag kayo ay nakakilala sa Panginoon at ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon sa isang magandang relasyon sa Kanya, sa magitan ng Biblia, sisiguraduhin ko sa inyo, kahit anong mangyari sa inyo, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Maraming ginawa ang dyablo sa aking buhay. Lahat ng klase ng hirap at pahirap. Mula sa pamilya, kaibigan, mga kakilala, lahat na. Hanggang sa katawan. Papatayin ako ng demonyo 3 beses na. Pero ako ngayon nakatayo sa inyong harapan. Malakas. Hallelujah. Mataba na. Dumaan po ako sa butot balat na. Nung pong ako'y hindi pa nakakakilala sa Panginoon, umabot ako ng 84 kilos ang timbang. Pero nang ako'y gustong patayin ng demonyo, umabot ako ng 37 kilos na lang. 2010. Hallelujah. Pero dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao, lalo't higit sa nalapit at nagbibigay ng buhay sa Kanya para makapagrelasyon sa Kanya, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, ako ngayon nakatayo, malakas, nakakalukso, nakakasigaw, nakakasayaw, lahat. At kahit ako'y walang pera, pero ako'y pinagpala ng Panginoon. Amen. Palakpakan nga natin doon ang Diyos. Hallelujah. Ang aking asawa ay kinuha ng Panginoon bilang pagsubok sa buhay ko, sa pagtitiwala sa Kanya. Year 2001, ngayon po ay 14 years nang wala ang asawa ko. Hallelujah. Wala akong ibang katulong, kundi yung mga inaalagaan ko. Praise God. Dumating ako sa puntos ng alaga ko'y 21 katao sa loob ng mission house. Wala kaming pinagkukunang iba. Wala akong trabaho, wala akong sweldo. Iniwan ko ang lahat ng aking trabaho. Wala po. Pero ako'y binuhay ng Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Amen? Kaya lang, kahit ang Diyos ay nagmamahal, kung gusto nating marating siya, ang kailangan natin lumapit at magtiwala at ibigay ang ating buhay sa Kanya, sa pangalan tanging si Jesus lamang. Amen? Hello? Hello? Ito lang tanging pangalan. Dahil ito lang ang napako sa krus, ito ang nagbigay ng kanyang buong buhay para ito'y tubusin sa ating mga kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan. Kung bakit tayo meron ito? Salamat sa Diyos dahil siya ang dahilan. Padalawa, ang mga taong ginamit ng Diyos para ito ay ating makamtan. Ang Diyos po ay hindi papakita sa atin ng bilang Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, sabi ng Biblia, siya ay Espiritu, walang laman, walang buto, hindi nahipo, hindi nakikita. Pero siya ay isang personal na buhay. Alam niya ang iniisip mo ngayon. Alam niya ang iyong kahapon. Alam niya ang nangyayari sa iyo ngayon kung anumang problema mayroon ka. At alam niyo ang magiging bukas mo. Amen. Pag ibinigay mo ang iyong buhay sa Kanya, sasamahan ka niya, tutulungan ka niya, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan, pananagumpayin ka niya sa buhay mo. Amen. Sinong gustong managumpay sa buhay? Sinong gustong makarating sa
Hallelujah. Iisa ang susi. Walang iba, tanging si Jesus lamang. Ngayong hapon, inaanyahan ko kayo sa panandaling pumikit. Sige po. Lahat tayo, lahat. Walang nakamulat, ako lang. Lahat. And then sumunod sa isang panalangin. Ang kininyong, ang panalangin na hindi nyo basta inuusal, kundi ang panalangin, kaharap nyo ang Panginoon. Ngayong hapon, naririto siya. Di siya nakikita, di siya nahihipo, pero siya'y nasa ating kalagitnaan. Dahil sinabi ng kanyang salita, kung may 2 o 3 o higit pa na nagkatipon, pinag-uusapan, pangalan niya, naroon siya sa kalagitnaan ng mga taong iyon. Marami tayo ngayon, di tayo dadalwa, hindi 5. Pero narito siya sa ating kalagitnaan. Amen. Sumunod kayo sa isang panalangin, sabihin niyo may tinig, Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw ay totoo. Mabuti ka at nagmamahal sa aming lahat. Ngayong hapon, kinikilala ko na ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, anak ng Ama, sinugo sa lupa, nagkatawang tao, pero hindi nakilala ng tao. At di siya tinanggap. Bagkos siya ipinako sa krus hanggang sa mamatay. Ngunit sa 3 araw, siya'y muling nagbangon at umakyat sa langit, naghaharing kasama ng Ama, magpakailan-kailan paman. Patawarin mo ko kung sa buhay ko, di kita binigyang halaga. Hindi ko kinilala ang Biblia na salita mo at hindi ko pinag-aralan. Sa oras na ito, sa paglapit ko sa iyo, humihingi ako ng tawad. Binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita, Kristo Jesus, na pumasok sa aking kaloob-looban. At ako'y pagharian sa aking buhay mula ngayon hanggang sa huling hininga ko sa mundong ito. Hinihiling ko ang iyong banal na espiritu ay pumasok sa akin at simula sa araw na ito, ikaw na ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ingatan mo ko, gabayan mo ko, tulungan mo ko na mas higit ka pang makilala sa pamamagitan ng Biblia. At mula sa araw na ito, ikaw ang maging ganap na Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, wag po munang mumulat. Ako lang manalangin. Aming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong bugtong na anak at aming Panginoong Jesucristo, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minamahal mo ang lahat ng tao. Bagaman kami ay isinilang na makasalanan at namuhay sa kasalanan, pero ikaw ay Diyos na mapagpatawad na ngayong hapon, pinatawad mo lahat ng aming mga kasalanan, tinanggap mo kami at ibinibilang na iyong anak. Salamat po, Ama, dalangin ko sa iyo, pagpalain mo po ang lahat ng mga taong ito mula sa araw na ito. Saan man sila pupunta, anuman ang kanilang gagawin, gabayan mo, patnubayan mo, tulungan mo sa lahat ng hilahil ng buhay. Salamat po aming Panginoon, pagpalain mo kaming lahat at purihin ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Salamat po ng marami at magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po tayo sa programang ito ng MMM. Salamat po. Okay, at salamat po, Pastora. Okay, ako po si Kuya Anton. Ako ay manager ng MMM.
Kung meron pastora sa inyo sa church, meron rin pastora ang kapulisan. Okay? Kaya tatawagin ko ang ating hepe ng Batangas City, Women's and Children's Protection and Police Community Relation. Bibigyan niya rin kayo ng ganyang pananalita. Pero regarding naman sa ating peace and order, welcome po natin si Police Senior Inspector Rowena Amata. Maraming salamat po, Sir Anton. Kagaya rin po nung una kong sinabi, kami po ay nagpapasalamat at kami ay naimbitahan sa napaka-makadiyos na gawain. Anyway, bago po ang lahat, nais ko po muna kayong batiin ng isang mainit, subalit, punong-puno ng biyaya hapon sa inyong lahat. Bagong assign lang po ako as Chief ng Women's and Children's Protection Desk. And simula po nung ma-assign ako bilang hepe ng Children's and Protection Desk dito sa ating Batangas City, kasi po galing po ako ng Tanawan City. Galing rin po ako ng Lipa City. At napansin ko po dito sa Batangas City, simula pa lang po nung first day na pagkakaupo ko bilang hepe ng Children's, wala pong araw ang lumipas na wala po kaming kaso. Ibig sabihin po, daily, meron po kaming kaso na nag-aaway na mag-asawa. Bakit po kaya? Dito po yon sa Batangas City, ha? Daily po. Everyday po, minsan nga po umaabot pa ng 5 kaso ng BAUSI. Ano po yung BAUSI? Iyon po yung Violence Against Women and Their Children. So, ibig sabihin po, minsan po, hindi yung nanay yung complainant, minsan po yung anak na. Bakit po kaya sabi ko nga po, wala po akong ma-share na maganda sa inyong hapon kasi po, from day to day, naa-absorb ko po yung problema ng bayan, yung iba-ibang problema po ng kababaihan dito po sa Batangas City. At isa lang po yung napansin ko, yung mga mag-asawa na nag-aaway o yung nagre-report po sa amin, sila po yung malayo kay God. Sila po yung malayo sa Panginoon. Sila po yung nagsama na walang basbas ng Panginoon. Sila po yung live-in partner, yung 10 years na live-in partner, na hindi po sila nabasbasan ng kasal o ng Panginoon. So sabi nga po ni Sister kanina, si Sister Aida po, relationship with God. Napakaganda po nung sinabi niya kanina. Actually, kanina po, tutulo na yung luha ko. Sabi ko, ang ganda-ganda nung sinabi ni Sister. Yung relationship with God. Kasi po, lahat po tayo nagkakaproblema ng mabigat sa atin. And kung hindi po natin isasama si God sa buhay natin, hindi po natin alam kung ano yung mangyayari sa atin the next day kung wala po si God. Sabi nga po ay everything happens for a reason. Tanggapin lang po natin si God sa puso natin. Iyon lamang po, once again po, in behalf po ng Batangas City Police Station ng aming pong hepe, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa MMM, Arms of Love Mission Group, sa pag-imbita po sa amin sa hapong ito, sa napakaganda at makadiyos na gawain. Marami pong salamat. Yun, narinig po natin talagang yung inspired na message ni Ma'am. Salamat po sa atin pong bisita. At ngayon naman po ay maririnig naman po natin ang pananalita na kung saan siya po yung naging instrumento ng Lord, daluyan ng pagpapala. Sabi nga po, kung hindi po dahil sa Kanya, wala po itong mga biyayang ito. Instrumento po siya na ginamit dito sa Jesus Christ Mission Fellowship, kung kaya meron po tayo nitong gift giving. Tinatawagan ko po si Sir Anton Bernardo na siya pong magbibigay ng pananalita ngayong hapon. Okay, thank you, Ate Lani. Okay, andito na tayo sa portion ng I will explain about medyo mag-English po ako because andito po yung team ng MMM Global Philippines, si Rapi. Isa rin siyang manager na katulad ko from Lucena City. Okay, they're doing a video for this kind of event because our sponsor ay galing po sa abroad. Okay, explain ko muna ano ba itong nababasa natin. MMM Marlboro Club is a non-profit, non-organization
registered in the Philippines last September 6. Okay? Ang kanya pong mission ay number 1, turuan ang citizens na gumamit ng internet or matuto internet. And then number 2, mag-conduct ng mga charitable events like this. At saka tumulong rin sa kapulisan to report any activities because we will be having a centralized communication system in the future. And then itong MMM Philippines, okay. Ang MMM Philippines ay katulad ko, katulad niya, katulad ng volunteer na nakaroos ng t-shirt, at malapit na rin si Hepe maging member ng MMM Philippines. Sino yon? Sila yung mga tao na meron silang spare money na binibigay nila sa organization. Okay? Mamaya, mapapansin nyo, we have two kind of event. We have the charity event, which is we will be giving goods for the indigents. And also, we have the offline event. Mamaya, I will explain the offline event kasi we have the program in Tagalog. Your donation ay babalik sa'yo. And then you are wondering how about the 30% per month, Mabro rate. I will explain that on the second part after our snacks. Okay. To introduce our founder, Sergey Mabrody, siya po yung nasa picture. He is a Russian. Okay? In Russia, alam natin, is a communist. Okay, akala natin communist masama. Pero ang point lang nila, they want equality. Walang mahirap, walang mayaman. And then, nung naging democratic ang USSR, nahiwalay na nga, nagkaroon ng Russia. Yung mayayaman, sila yung kumuha ng malalaking company. Parang ginawa niya, dapat yung mahihirap, may-ari rin ng company. I will explain that later on supposed to be on the overhead with the help of the PowerPoint presentation, and it seems na nagloko siya. Pero I can explain it mamaya dahil kasi actual kong i-explain kung paano yung donation nyo ay pwedeng bumalik sa inyo. Okay, so right now we're doing this kind of charity. Maraming klase to. Last April 24, together with Ma'am Wena, namigay naman kami ng tsinelas. So after that, kinausap ko si Pastora. Sabi ko, Pastora, I have a mission from MMM na mag-conduct kami ng charity event. That's why napili ko yung itong church para maging venue. And then ito naman yung aming naisip. Mamigay tayo ng mga at least lipas, pang ilang araw rin na pagkain. And then we have also the school supplies. Sa May 23 naman yon sa Ibaan. Hindi na ho teritoryo ni Madam yon. Kaya ang kasama namin ay Batangas Provincial na, yung BPPO. Yung sila Ma'am Ella doon. Yun. MMM started international 2011. Pero 1994 pa siya. Sa Pilipinas, dumating siya 6 months ago, magsi 6 months. Kaya sa darating na araw, makikita nyo siya na dire-diretso ang kanyang mga charity event. Hanggat maaari, kami as a manager, isang beses, isang buwan. Pero kung kaya namin linggo-linggo, pwede naman umikot dahil kasi iba naman tong ganitong event, siguro medical mission naman sa susunod. Dahil kasi malaking tulong din sa atin yun, lalo na medical dental or optical. So MMM is a community siya. Ito'y community ng mga tao na nagtutulungan. Na pag ang isang tao nangailangan ng tulong, yung other participants bibigay ng tulong. Dahil kasi kanina napag-usapan natin spirituality, yun ay linya nila Pastora. Sa peace and order, linya nila Ma'am. Kami naman, ang linya naman namin, financial aid. Pangangailangang pera. Okay? Ibig sabihin, busog na tayo sa spiritual, tahimik tayo, bubusugin din naman natin yung ating pocket. Kung saan tayo kukuha ng pagkain, di ba, ng pondo, like that, na tulong galing sa ibang participants na nakakaangat. Dahil kasi ang gusto rin ng MMM, na magkaroon ka ng puhunan mo sa iyong negosyo, magamit mo siya, lumago ang iyong kabuhayan, gano'n rin, pag lumago ang kabuhayan, nababawasan ng crime, dahil kasi hindi na nakakaisip ng masama, dahil kasi kontento na sa buhay. O, pag kontento na sa buhay, nagiging malapit sa Diyos. Ayun. Kaya,
ganun siya, tatlong aspeto yung ating tutugunan sa ganitong mga gawain. With this, para mabigay na natin ang ating mga gift, tawagan ko si Pastora Aida, si Sister Lani, si Ma'am Rena. Okay, pag tinawag po ni Juan, ayun po, kumuha lang ho ng MMM bag. Okay. Ito po sana ang isang hiningi namin. We would like to ask your help that you do not throw this bag. Parang souvenir nyo na po siya. And then, tulong nyo na rin in MMM to show that this is kind of also our promotion for us na makita na ito'y ginagamit. Gamitin nyo sa palengke. Huwag nyo siyang iwan lang sa bahay. Okay? Kaya po, yan. Ito po yung ating sponsor. So, ito po, yun nga, gamitin po natin siya. Okay, sisimula na po magtawag ni Sister. Ang meaning ng MMM ay Mabrodi Mondial Money Box. Sa India kasi, yung money box ay isang parang lagayan ng pera. Okay, na pag kailangan mo, pwede mong kunin. Ngayon, meron na, we have the contest worldwide na kung sino makapagbibigay ng meaning in their own language. For example, in Filipino, ano ang ibig sabihin sa atin ng MMM? Pwedeng mamamayan, magtutulungan, magkakaisa. Yon, ang isa sa mga pwedeng meaning. In English naman, for example, teka, mahirap ata sa English. Ang MMM. Movement, yung isa. Movement, yung M. And then, meron rin sa Ilocano, dahil kasi, you know what? MMM in the Philippines, nationwide na siya. Nagsimula ito halos sa Cotabato, Coronadal. 2 tao lang ang nakaalam nito. Okay, last August. Nalaman nila to sa internet. Okay, dahil kasi sila ang trabaho nila ay trader. Kung alam niyo yung mga currency, mga dollar, yen. Pero ang ginagamit nilang currency sa computer, Bitcoin. Okay, ang Bitcoin ay parang smart money. Dahil kasi madali natin ipadala yung pera, gamit lang yung text. Okay, ang smart money or GCash, pwede natin ipadala sa isang may GCash, through text lang. Okay, paano naman yung kung sa abroad? Ipapadala mo yung pera. Pwede tayong mag-remittance. Pero since na abroad, ang tawag doon na ginagamit na pera ay Bitcoin. Okay, kaya sa isang layunin ng Mabro, sa ngayon, hindi pa natin siya maintindihan dahil kasi medyo bihira pa rin ang gumagamit sa atin ng computer at saka yung sa internet. Kaya nung tinatag ang Mabro Club, for example, ito ay maging isang parang center ng MMM. Lalagyan to ng computer, mga 2 or 3 na may internet. Na pwede kayong pumunta dito na libre nyong gagamitin, libre kayong tuturuan kung paano gumamit ng Facebook, magkuha ng email, okay? Dahil kasi yan na po ang technology talaga. Pwede kayong magkaroon ng negosyo, i-advertise nyo ang inyong paninda o serbisyo sa internet. May mga libre po mga website dyan. So, sa ganon, pag nagustuhan nyo ngayon mag-donate, madali nyong maipapadala ang inyong donation sa ibang lugar sa buong mundo. Okay, binibigyan ko na po kayo ng idea na dito sa aking program naman, ito ay donasyon. Ang part dito ng pondo ay nanggaling rin sa ibang mga tao. Pero we have the major donator talaga. Yung talagang nagbibigay ng donasyon na walang hinihing kapalit. Ang gusto nga ni Mabrodi, nung kanyang ideology, bakit
ang pera ay nasa mayaman lang. Di ba, papansin natin? Bakit sila bumibili ng mga island, ng mga magagandang kotse? Bakit may naghihirap? Dahil dun sa pera. Yung pera ay umaakyat lang sa kanila. Umi-stack tayo sa baba, nagtatrabaho, pinaghihirapan. Kung gusto naman natin magkapera, magdeposito tayo sa bangko para makautang tayo. Di ba? Ganun ang sistema. Or pumunta tayo sa lending, manghiram tayo, pero meron tayong collateral. Sabi ni Ma'am Brody, bakit hindi na lang gawin natin yung in Filipino, yung bayanihan spirit? Di ba? Yung bayanihan, tulungan. Okay. Magtutulungan tayo. Okay. Sa ganong thinking, ang gusto natin magtulungan. Ito, magandang example. For example, tayo yung sinasabing community. Isang barangay tayo lahat. Nag-agree tayo na kung may manghihiram, wag na manghiram sa bangko para wala nang pautang, wala nang interest or tubo. Kung manghihiram, doon na lang sa kapwa community. Okay, pero dapat may usapan din. Sa panghihiram kasi, ang salitang panghihiram, ibabalik mo. Di ba, hiniram mo, ibabalik mo. Yun eh. Okay, pag hindi hiram or utang, pag utang naman, may interest na. Okay, yun ang mga word na tatandaan natin. Dito, ang ginagawa natin, tayo ay nagbibigay. Okay, nagbibigay tayo or nagdodonasyon. Ngayon, ang ginagawa natin, yung donasyon natin, exchange. Nagpapalitan tayo ng donasyon. Okay, sige, tingnan nga natin kung paano yung sistema aandar ng ganyan. For example, ako, sabi ko, sa grupo natin, ako ay may 1,000 pesos. Okay, ayaw ba 1,000 pesos? Mamaya, i-demo natin, may palaro nun. Okay, may 1,000 pesos. Ako ay willing mag-donate sa community natin 1,000 pesos. Okay? Ngayon, sino hawak ng pera? Sabi ng kuwan, pag may humawak ng pera, baka tumakbo. O sige, walang hahawak ng pera. Lahat tayo, ang hawak natin, pera natin. Sinabi ko, 1,000 pesos. Si Manager Rapi, sabi niya, sir, ako may 500. Okay, alam ko na si Manager Rapi, may 500. Si Jay, sabi niya, sir, 100 lang meron ako. Ibig sabihin, pwede tayong mangako ng kung kaya natin ilabas. Kunyari, sa isip niyo lang, ako'y nangangako ng 100, 200. Okay, sa ganung pag-iisip, si ma'am, sabi natin niya yung 300. Kasi si ma'am, sabi ko, ma'am, pengin donation. O sige, may 300. Mamaya, yung magdo-donate po, bibigyan ko ng t-shirt. Kasi ang t-shirt na yun, first edition dito, yung green, siya naman yung second edition ng t-shirt. Okay, ngayon, wala hong mahawak ng pera. Kaso merong isang ating community or participants na nangangailangan ng pera. Ang hinahanap niyang pera ay 1,000. May lumapit, kailangan 1,000. Ako, di ba, 1,000 ang aking kwan? O di ako, sabi ko, magbibigay ako 1,000. Mag-set ako ng example. Si Scarlett, Ate Scarlett, lumapit siya. Ako po ay nangangailangan na 1,000. Di ba ako nangako? Alam niya ng community. O di bibigay ko sa kanya 1,000. Di ngayon, ang gagawin niya, sasabihin niya sa community, ako nga ay nabigyan ni Kuya Anton. Based on record, yung sinabi ko, nagawa ko. Kinonfirm niya ngayon. Nag-agree siya doon. Di nalaman natin na ako'y nagbigay ng 1,000. Pero meron tayong usapan na ako rin, pag nagbigay, pwede na ako manghingi. Okay. Actually, kaya siya nanghingi, siya yung naunang nagbigay. Dito, ang sistema, bago tayo manghingi, pakita mo muna na ikaw ay talagang magbibigay. Okay. Di sa dami-dami ngayon na nakapangakong magbibigay, ako ngayon na nagbigay, ito po, ito na yung offline event madali, hindi technical kasi siya. Ito yung madaling maintindihan. Ano yung Mabro 30%? Okay. Sabihin natin, ito si MMM, yung computer. Yan. Pakilagay nga sa gitna. Ito si MMM ngayon. Yan. Siya ay Wi-Fi, nakakonekta. Lahat na may internet sa buong mundo, naka-register. Di ganito yung community. Nung pinipledge nyo, assuming na marunong tayo, na-record na yun natin dyan. Ako ngayon, di ba meron akong 1,000 pesos na naibigay na kay Scarlett. Sabi dito, meron akong katumbas na Mabro sa computer na 1,000 pesos.
na sinabi naman ni Scarlett, okay, na-receive ko na. Ngayon, umaandar yung 1,000 pesos ko. Kunyari, isang buwan, sabi ng MMM, pwede kang manghingi. Base sa donation mo, pagkano pwede kong hingiin? Sabi doon, 30%. Pwede kong manghingi ng 1,300. Uy, sabi ko, paano mangyayari yun? Di ba? Paano mangyayari na nabibigyan ako? Di ba, lahat naman kayo nagsabi na magbibigay kayo? Di ba? Kasi magdo-donate nga kayo. Nagpindot ako. Kailangan ko lang naman yung kailangan ko. Hindi ko naman kailangan yung 1,300. Gusto ko lang testingin. Okay? Kung totoo nga. Pipindot ako kung ano yung kailangan ko. Sabi natin, kailangan ko ng 800 pesos. Di ba may si Manager Rapi, nagkuhan siya ng 500. Tapos si Ma'am, 300. Oops! Silang dalawa ngayon, sasabihan ng computer. Ite-text sila or malalaman nila, si Kuya Anton, Manager Rapi, padala mo siya ng 500. Si Ma'am, papadala niya sa akin yung pinangako niyang 300. Di ako'y nagkaroon ng 800. Di may naiwan pa ako ngayong 500 na, bro, equivalent to my donation. Ngayon, sila Manager Rapi, si Ma'am Wena, ay kung gusto lang nila humingi ng donasyon din kasi ng donasyon din. Pero in the first place, yung binigay nila ay dapat wala na talagang kapalit. Dahil kasi donasyon nga siya, hindi siya yung kaya sinabi ko sa inyo, yung salitang hiram at saka utang, hindi ito 'yon. Ito yung donasyon. Kaya kung bumalik o hindi yung donasyon na nilagay nila, ay hindi masama ang kanilang loob. Okay, pero dito sa nangyayari in reality, marami ang nagbibigay ng tulong. Ang tawag natin sa English, providing help. Okay? Ang tawag namin doon, nag-PPH. Sa website, pag nabuksan nyo, nakapila yung nagbibigay, nagbe-pledge. Konti yung nangihingi. Okay? Yung nagbibigay, mga 3 araw, bago nila malaman kung sino yung pagbibigyan nila ng kanilang donasyon. Yung nangihingi, pag pindot niya, mga ilang oras, may magpapadala na sa kanya. Okay? Kaya ngayon, sa community natin, hindi mo na kailangan mangutang pa. Dahil kasi, ang inyong mga kasamahan ay sa handang tumulong pag kayo ay nangailangan. Pero nakabase yan sa inyong donasyon. Ngayon, dito sa MMM, sa Philippines, since tayo ay bansang nagsisimula pa lang, ang pinakamababa nating pwedeng ibigay na donasyon ay 200 pesos. Okay? Sa mga nagdududa, gumawa ang program na sabi, sige, pag ikaw ay nagbigay ng 200 na donasyon at naibigay mo sa isang participants na receive, ikaw ay pwede na manghingi ng 400 pesos. Okay, di ba? Maganda. Parang ko, di ba? Ngayon, maraming sumubok. Yung mga unang hindi naniniwala. Ngayon, ang kanilang paghingi ng 400, dumating naman kagad. Okay? Sa mga tuwid, isa siyang mutual financial aid. Okay? Hindi siya masasabing, sabi nga, uy, bawal ang ginagawa nyo. Bakit bawal? Bawal ba magbigay ng donasyon sa isang tao? Ang masama, ang isang taong binibigyan natin, tapos siya ang namamahagi ng mga donasyon. Ayun na, dapat na isang korporasyon na yon. Isa ng investment yon. Dito, tayo ay donation exchange program. Kaya nga, ang MMM Philippines, 5 months ago, umaandar siya. Ngayon, para lang mapatugunan ang ganitong activity, because meron tayong big event sa Robinson, Las Piñas, on May 30, si Mabro ang nakakontrata doon sa event na yon. Dahil kasi siya ang legal entity sa Pilipinas. Pero ang MMM ay isa siyang komunidad ng mga tao na nagkakaroon ng layunin na magtulungan financially. Kaya yung ibang part ng inyong donasyon ay naitutulong sa ibang parte ng mundo. Okay? Kaya yung donasyon nyo na kahit na maliit, ay naitutulong yan. Kaya imagine niyo dito sa atin, for example, marami ang nakikita ng base sa record na ang barangay natin ay maraming nagtutulungan. Mas matutuwa uli silang magkaroon pa uli ng mga charity event na ganito. Okay? Kaya mamaya ho, pagkatapos ng pagkain, okay na ho ba yung pagkain? Okay, hindi pa. Okay. Ito ngayon yung parang palaro na sinasabi ko. Kailangan ko po ng 5 volunteers
na pwedeng tumayo lang dito para ma-demo ko yung MMM. Sige po, baka meron ko niyan, talent fee. 5 volunteers lang na pwedeng ide-demo natin kung paano si MMM gumana. Kaya ang layunin ng Mabro Club ay turuan gumamit ng computer ang mga mamamayan para naman hindi tayo nahuhuli sa technology. Kasi nung araw talaga, siguro lahat halos normal na ngayon may cellphone, di ba? Kaya ang kasunod na bibilin ng mga iba ay yung smartphone na. Okay, parang ganito lang yan. Si ate, for example, ikaw ay pipindot kunyari sa computer. Kunyari lang. Okay, parang showtime. Sige, sabi ko, siya po ay pumipindot. Pumipindot. Okay, siya ay nag-iisip ngayon. Nag-iisip. Okay, kanyang nililista ang kanyang name at saka email address at saka yung cellphone number. Okay. Ngayon, pag nagawa niya na po yun, ilalagay niya kung magkano yung gusto niyang i-donate sa community. Sabi niya, ako'y galante ngayon. Maglalagay ako 200 pesos. Pipindot lang ho siya ng amount na 200 pesos. Okay? Ayan. Pagkatapos siya pindutin, babalik siya ngayon. Ayan. Ditandaan natin, siya ay nag-pledge ng 200. Ngayon, si Ate Scarlett din. Ayan. Ganun rin ang kanyang gagawin. Para malaman na siya yun, nagre-register siya ng pangalan niya, address, cellphone number, email address, and then, kung magkano ang kanyang i-donate. Pero, dito sa MMM, pwede kayong mag-register kahit hindi kayo nagdo-donate. Okay? Di ngayon, magdo-donate siya ngayon ng 1,000 pesos. Yan. Di kanyang clinic, yan. Okay, na-record na ngayon yan. At tatayo na ngayon sa Ate Scarlett. Kasi na-record na ngayon yung kanyang PH, siya ay nagpi-PH, provide help ng 1,000 pesos. At saka si ate, yan. Ate, marunong ba talaga kayo mag-computer? Marunong mo ba? Parang sanay eh. Oo, isang kamay pa. Okay. Ganon din, nililista niya ang kanyang pangalan, email address, cellphone number. Okay? And then, kung magkano ang kanyang gustong i-donate, ay galante po, ang nakadilaw kasi ay manager. 5,000 pesos ang kanyang i-donate. Okay, yan. Si ate, ganun din po, pangalan, email address. Pero po, wala pa kayong mga email address, no, di ba? Yan. Kaya yan ang isang layunin ng manager. Kami po ang gagawa ng email address para sa inyo. And then, magkano pong kaya natin i-donate? Magkano po yung laman ng bulsa nyo? Okay. Okay. So 500. Yan. 500. Di ba ka sa'yo, ate? 1,000. 1,000, di ba? Ito, ate, 200, 1,000, 5,000, 500. Si kuya, dapat tayong lalaki hindi magpapatalo. Magkano kaya kaya natin i-donate? Okay. Magkano kaya gusto natin i-PH? Ayun, dinagay ni kuya, kanyang address, pangalan. Magkano po ang gusto nyo? Kunyari lang naman eh. Magkano po? Hindi, kayo. Sige, 10,000. Yan, 10,000. Go. Mapapansin nyo, wala naman silang binibigyan ng pera. Dahil kasi yung pera hawak naman nila. Di ba? Kaya kung may tatakbo, walang tatakbo. Dahil kasi, hindi natin binibigay yung pera natin dun sa isang tao or kung sinong account yun. Ang trabaho lang ni MMM, i-record yung gustong magbigay ng tulong. O, maliwanag. Eh ngayon, merong lalapit ngayon, si Jay. Ito si Jay, siya noong April 24, isa sa volunteer na nag-participate sa program. Sabi, Sir Anton, sige. Siya ang assistant ko sa taekwondo. Okay, black belt din yan. Lalapit si Jay. Bigla kasi nangailangan siya ng pera. Mag-anong kwan mo? Di-register ka ulit. Sasabihin niya ngayon sa computer, maglalagin na siya, meron siyang kasing account. Okay, login siya. Magkano Jay ang gusto mo hingin? O 500 lang daw. Okay, di nag-click siya ng 500. Okay. Yan. Pagtapos noon, yan. O di tatayo na si Jay ngayon. Ngayon, meron dalawang paraan para malaman ni Jay kung meron ng nagpadala sa kanya. Unang-una, sa text or sa email. Dahil kasi yan ang isang pararaan ngayon ng technology. Mamaya marireceive kayong text. Sino nag-pledge ng 500? Si ate. Kayo po, di ba? Kayo ngayon ay makaka-receive ng text galing sa MMM na si Jay ay naka-assign na bigyan mo ng tulong. Okay. Makikita niya ni ate kung ano yung cellphone number ni Jay, kung ano yung kanyang Bitcoin account, yung parang smart money kanina, kung saan niya ipapadala yung pera.
Okay. Kaya ngayon, sa umpisa pa lang, siya ay nag-pledge na magbibigay. Ngayon, gagawin niya na yung actual donation. Ipapasa niya na yung 500 kay Jay sa pamamagitan ng internet. Kasi yung perang 500, para madaling ko, parang niload na yon sa kanyang account. Ipapasa na lang niya. Kaya si Jay, ang gagawin niya, babalik sa computer, i-confirm niya ngayon. Sinasabi niya sa MMM, kasi itong transaction na to ay hindi alam ni MMM, yung bigayan nila. Sasabihin ni Jay sa MMM, na-receive ko na yung 500 na pinangako ni Ate Monet. Yan. O di ngayon, tatayo na si Jay, na-receive niya na, masaya na siya. Okay. Maliwanag na nagkasundo yung dalawang tao sa kanilang ginawa. Sa involuntary, nagbigay ng pera ng 500 si Monet kay Jay. Okay. May masama ba doon? Wala, di ba? Okay. Ngayon, paano naman ko si Ate Monet ang manghingi? Di ba? Okay. Yung halagang 500 sa loob ng isang buwan ay magiging 650. Pwede siyang humingi. Ibig sabihin pwede siyang manghingi. Ibig sabihin ng panghingi, pwedeng merong hindi magbigay. Okay, kasi hingi yan di ba ito 200 pesos? Okay, hindi kasi pwede manghingi na may butal Yung 650, hindi po yon. Ang pwede 200, 400, 600. Okay, since na pwede siya manghingi ng 650, ang pwede niyang hingin 600 pesos. Di ba meron po tayong 300? 300 si ate? Di kulang ng 300. Di naman pwede magbigay ng 1,000. Kasi ang 1,000 ang kanyang dapat ibigay. Si ate, 5,000. Si kuya, 1,000. Okay. Ngayon, di ba, kulang ka pa ngayon ng 300 na tao. Okay, may dadating ngayon na isang participants na gusto ring sumali. Pwede, for example, si ate. Si ate. Okay, si ate, kunyari, sabihin natin, siya na ngayon nagpindot. Pag sabi niya ng PH, automatic, sasabihan ng computer na ate, yung 300 mo, ibibigay mo kay kuya. Ay, kay ate rin. Okay? Ang pinapaliwanag lang natin dito, na si MMM ay isa siyang system or program na nagre-record ng ating pangalan, ating pledge or kung ano yung gusto natin i-donate, at yung na-donate na natin. At kung paano lumalaki yung iyong donasyon pagkalipas ng buwan. Okay? Siya ay walang pinagkaiba doon sa ating sinasabing mga sa financial institution, yung insurance, di ba? Kayo po ay naguhulog buwan-buwan. Pagdating ng ilang taon, kayo ay makaka-receive ng ganong kalaking halaga. Ang ginawa lang ni MMM, bakit pa tayo maghihintay ng taon? Pwede naman isang buwan lang. Di ba? Pwede ka na manghingi. Okay? So, ang tawag dito sa Tagalog ay Balik Donasyon Program. Okay, mamaya po, pupunta po kayo sa ating manager. Bibigyan kayo ng kung anong gift or kwan. Ha? Okay po. Maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Okay, may tanong po ba tungkol sa sistema? Sa sistema? Okay, bibigyan ko lang kayo ng figures. Okay. Ito, last na ho to. Meron naman itong kopya. Bigyan ko lang kayo ng idea sa halagang 200 pesos na inyong idodonate. Kunyari, hindi naman kayo nang hingi ng donasyon kasi hindi naman niya kailangan. Pero nag-donate na kayo. Pagkalipas po ng isang taon, ay pwede kayo manghingi sa community ng 4,600 sa halagang 200 na inyong dinonate. Okay? Kaya ito, napakagandang tulong na rin sa mga tao, kaya sabi ni Ma Brody, bakit ang pera napupunta sa taas hindi bumabalik? Dapat tayo mga ordinaryong tao na nag-donate na pwede tayo manghingi sa community. Parang imagine natin, lahat tayo ay isang bangko. Pag ang isang branch ay nangailangan ng pondo, magsasabi lang siya, padadalan siya ng isang branch. Pero pag nanghingi sa iyo isang branch, padalan mo. Base dun sa laman ng iyong branch, kung branch na pag-uusapan. Kaya ito ay depende sa inyo. Kung magkano ang inyong sinabi, yun ang inyong ibibigay. Kaya kung medyo galante kayo, kung gusto niyo ng 1,000, di 1,000 ang ibibigay nyo pag kayo nasabihan. Pero pag 1,000 naman ang inyong dinonate, and then, hindi nyo naman kailangan ng tulong, pero pagkalipas ng isang taon,
nangailangan kayo ng tulong, ang pwede nyong hingiin sa community ay 23,000 pesos. Okay, sa 1,000 pesos na inyong donate, you can ask for help or get help in the amount of 23,000 pesos. Di ba malaking ko na siya? Parang tinalo niya pa yung, ayoko na siyang ikumpara directly, para rin kayo nag-save. Imbis na ilagay nyo yung 1,000 nyo sa ilalim ng baol, pagdating ng Pasko, 1,000 pa rin siya. Eh bakit hindi nyo i-donate yung 1,000 nyo sa ating community, dinatulungan yung isang tao, binigyan nyo kasi sa isang tao, pero pagdating ng December, pag kayo nangingi, bibigyan kayo. Yung 23,000, hindi na sa isang tao galing yun. Pwede ho sa ilang tao, 200, 200, 500, 1,000. Basta po, may mga tao magpapadala sa inyo sa halagang 23,000 na inyong hiningi. Okay, parang ito, example. Si Pastora, gusto niya ipagawa to. Sabi niya, Sir Anton, paano ko mapapagawa ang aking church? Sabi ko, magkano ba yung kailangan nyo? Sabi natin, 200,000. Di alam natin na ang gusto nating hingiin ay 200,000. Di ang tanong, magkano ang aking kailangan i-donate para magkaroon ng 200,000? Di sabi ko, tingin tayo sa table. Dito, meron 200,000, 214,000. Pero, ang kailangan mo donasyon ay 75,000. Pero ang hintayin mo lang 4 na buwan. 4 na buwan mo lang siyang hintayin para maging yung 75,000 mo para makahingi ang 241,000. Ngayon, mataas yung 75,000. Hindi ko kaya. Sige, ganito na lang, Pastora. Hanapin natin kung ano yung maluwag sa iyong simbahan na kaya i-donate ng mga iyong churchgoer. Sabihin natin, 10,000. Kaya ko, Kuya, Sir Anton, kaya ko 10,000. I-donate namin. Sabi ko, pag 10,000 ang iyong donation, ayun, pagdating ngayon ng December, kunyari January tayo nag-donate, 12 months, 232,000. Yun nga lang, maghintay tayo 1 taon. Okay? Yan ang kanon eh. Anong kinaganda nun? Dahil kasi, yung 10,000 mo, kumbaga sa bangko, ay napaikot. Dito, yung 10,000 mo ay naitulong sa isang membro na nagamit niya sa negosyo, sa kanyang gastusin, na nakatulog, na siya rin ay malamang uulit. Ang tanong dito, pwede ba mag-donate ako lagi-lagi? Opo, walang pinipigil. Kunyari, ang kaya mo lang ay 200 kada buwan. Okay, bigyan ko yung idea. Sabihin natin, ang kaya nyo lang ihulog ay 200 per month. January, naghulog kayo ng 200. Okay. Di ibig sabihin, January next year, meron kayong 4,600. Naghulog uli kayo ng February, 200. Nag-donate uli kayo ng 200. Pagdating next year, meron uli kayong 4,600 ng February. Ginawa nyo, ngayon 2015, puro 200 donation nyo kada buwan. Anong kinaganda nun? Di sa isang taon, January pa lang, meron na kayong 4,600. January, February, you will receive 4,600 again. Buwan-buwan ulit, 4,600 na. Okay, yun ang punto natin na para siyang isang insurance, mini insurance, pero wala tayong company because ang lahat ng may hawak ng pera ay individual. Okay, yan ang punto. Same kasing concept ito, ang founder natin is a mathematician. Isa siyang nag-design ng mga operating system nung nagsisimula pa ng computer. Kaya in mathematics, same computation ng mga financial institution ang ginamit niya. Ang nawala lang ay yung expenses. Ano yun? Yung gastos ng mga bangko sa building, pasweldo sa tao, sa empleyado. Saan ang gagaling yun, di ba? Sa deposit natin. Pag nagde-deposit tayo doon, malamang ito gagamit. Hindi naman nila kaya talaga patubuin na malakihan sa pauutang nila sa client. Mataas na ang 20% per annum doon or 16%. Kaya talagang yung pera ng tao ang nagagamit ng bangko. Imagine niyo, lahat tayo sabay-sabay mag-withdraw sa isang bangko. Kaya yung mga rural bank, kaya napapasara pag nagsabi na, uy, malulugi ang bangkong yan. Lahat ngayon ng depositor nag-withdraw. Ayun, bagsak yung bangko. Dahil kasi, yung pera talagang dino-deposit ay nagagamit. Dito sa atin, sa MMM, mapansin nyo, walang ginastos. Yung computer, wala siyang ginastos. Di ba yung mga tao, wala rin ginastos. Ang ginastos na siguro, pagbayad sa internet, 30 pesos para makapag-ganon. Kaya ngayon, makatwiran na yung 30% ay kayang ibalik.
galing sa participants. Isa pa, alam nyo ba sa insurance, ako kasi nag-insurance din, pag nagbayad kayo ng 1,000 pesos, 60% goes to the commission. Commission ng ahente, nung pinaka-manager, pababa ng pababa, na-distribute yung 60. Ang napupunta lang talaga sa company, sa insurance, halos 30%. Yung 10%, operational expenses, pasweldo sa tao, ganyan. Kaya dito, binabalik lang yung commission, yung 30% dun sa tao. Wala na siyang ibang binatuhan. Kaya ang system na to, talagang medyo ngayon, mahirap intindihin. Dahil kasi namulat tayo na ang pera, pag hinira mo, ay dapat mong ibalik na may tubo. Eh bakit hindi tayo masanay? Pag nanghingi ka, hindi mo na ibabalik. Di ba ang ganda nun? Dahil kasi, sa umpisa, ikaw naman ang nagbigay eh. Okay, dito, bago kumain, kung meron tanong, pwede kayong magtanong. And then, sa second part, yung gustong maiwan, i-discuss ko pa ng detalye at saka meron akong application form. Nakatunayan na kayo ay mag-donate and then meron t-shirt. Yung aking promo na para makita ng community na isa kayo sa nag-aambag ng tulong sa mga ganitong gawain. Kaya yung mga naka-t-shirt, sila ay mga nag-donate na. Okay, Pastora? Gusto niyo na pong magmerienda? Okay. Masusunod, kamahalan. Okay. Kaya lang, pakiusap. Walang aalis sa tayo. Dahil dadating na sa inyo ang distribution ng merienda ninyo. Hello, pwede ho ba yun? Kasi pag kayo'y nagpauli-uli, una, magugulo. Padalawa, mahirap istimahin. Nakatanggap na ba? Hindi pa. May nakadalwa, may nakatatlo, mayroong wala pa. Tama, hindi. O, para may kayusan, ay maupo lang kayo dyan at lahat na may makakamerienda. Okay po? Okay. Salamat po ng marami. Okay, gusto ko lang po magpatotoo sa inyo. Idadagdag ko doon sa sinabi ni Sir Anton. Ito pong ating event, kaya nangyari, ako po'y pinunta niya, ako'y kanyang minotivate, at nang makita ko na maganda, dahil nakakatulong sa marami, tinanggap ko. Ako po ay nag-donate ng 1,000 at ang donation ng 1,000 bumalik sa akin. Wala pang isang buwan. Kasi mga 2 weeks pa lang, Sir Anton. More or less 2 weeks pa po akong nagdo-donate ng 1,000. Pero ngayong araw na ito, bumalik po sa akin siguro more or less 20,000. More or less. Amen. Hindi ko po yun nakuha in cash, pero nakuha ko by product at kayo ang nakinabang, hindi ako. Hello! Bakit? Kasi gusto ko kayong tulungan. Amen? Hindi po ako tumulong lang sa MMM sa pagitan ng aking donasyong 1,000, kundi gusto kong makakuha ng donasyon na ibigay sa inyo. Masaya ba kayo? Salamat sa Panginoon. Palakpakan nga natin ang Diyos. Ikaw ko lang kung pa yung sabi ni Pastora, ha? Baka malito kayo, ha? Okay, si Pastora po yung nag-donate na 1,000. Yun po ay, ang kapalit nun, ang sinasabi niyang worth 20,000 or... More or less. Yan po yung giveaways. Hindi po yung kanina na baka expectin nyo yung 1,000 maging 20. Hindi po yun, ha? Iba yung binanggit niya. Yun po ay as a charity. Kaya sabi niya, nagkuhan siya ng 1,000, bumalik. Kung may kakaroon tayo ng medical mission, yun po yung kabalit. Pero hindi po siya yung 1,000, ha? Okay. Yun po yung 1,000 personal niya ho, dapat yun. Okay. Hindi niya dapat ibigay. Okay. Kung gusto niya ibigay sa inyo, okay lang yun. Pero yung 1,000 ay dapat kanya. Okay. Ako po'y masaya dahil 1,000 lang ang binitaywang kondinasyon. Pero sabi ko sa inyo, hindi ko po alam kung eksakto, pero sabi ko sa inyo, humigit kumulang. Kasi yung pinamigay sa inyo, baka nasa mahigit na 15,000 na yon. Yung kakainin pa natin, yung ginastos pang kung ano-ano. Bumalik na sa akin, humigit kumulang sa 20,000. Sabi ko sa inyo, di man sa bulsa ko pumasok ang halagang iyon, pero
Dahil kayo'y mahal ko at gusto ko kayong bigyan, kayo ang tumanggap ng biyayang para sa akin. Hello! Masaya ba kayo? Sana naman magkakaibigan tayo, hindi tayo magkakaaway. Hello? Sana naman kahit tayo magkipangipangita, mabati man lang niyo ako. Pero kahit di niyo ako batiin, walang problema sa akin. Mahalagay kayo'y lumapit sa Diyos at sa Diyos tumawag dahil ang Diyos ang magbabalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya mula sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi bumalik sa akin ng 1,000, pero after 1 year, mag-iintay ako, may biyaya pa rin babalik sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Buti ang Panginoon. Amen? Masaya ba kayo? Okay. Kung kayo'y masaya, maghintay lang kayo at kakain kayo. Lalo kayong magiging masaya. Amen ba? Hallelujah. Tumanggap na kayo ng biyaya, kakain pa kayo. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. Doon ang papuri at doon ang pasasalamat, hindi sa akin. Dahil siya ang dahilan ng lahat ng bagay. Amen. Okay, magandang hapon po. Pinabalik ko na po sa inyo, Sir Anton. Yung mga interesado po, ito po yung babasahin tungkol sa MMM Philippines. Dito po nakasulat, ano ang MMM? In English, paano siya gumana? At ito bang MMM ay isang scam? Ito ba illegal? Yan ang mga katanungan na sinasagot nitong brochure na to. Okay, siyempre, dito sabi, of course not. MM is a project where admins and managers, yon yung one. Pag ang scam ay isang nag-cheat. Sa umpisa pa lang, sinasabi sa inyo, pinangangakuan kayo, nakikita kayo na malaki. Yun ang isang scam. Okay, dito, sinasabi ko sa inyo, ito'y donasyon nyo. Pwedeng bumalik o hindi. Okay, from the start, hindi kayo pinapaasa na kayo'y makaka-receive automatic ng ganung halaga. Dahil kasi, ang magbibigay sa inyo ay isa ring tao. Isang tao na pwede ring tumakbo or pwede ring talagang magbigay or mabait. Pero bago sila maging MMM, napaliwanagan naman yan, at saka sila naman talaga ay may layunin tumulong. Okay, yan po. Kung may tanong lang ay pwedeng lumapit sa amin, sa mga volunteers. Okay, tuloy niyo lang po ang inyong pagkain. Hello, Manager Rapi? Okay lang ba? Dahil kasi si Manager Rapi ay nauna sa akin. Baka pwedeng mag-share. Manager Rapi ng Lucena City, mag-share po siya sa atin ng kanyang experience sa MMM. Habang kayo kumakain, tuloy niyo lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kain lang po kayo dyan. Ako po si Rafi. Rafi na lang po. Ako po ay 100 manager. Ibig sabihin po, yung mga tinutulungan ko pong mga participants na under ko po is more than 100 na pong tao. So, ang trabaho po namin mga managers is i-assist yung mga participants na hindi marunong mag-computer, hindi marunong gumamit ng Bitcoin, pero gusto mag-donate. Kami po yung mga gumagawa nun. Ano po? Hindi po kami naging manager para lang tumabo ng tumabo. Di ba, Sir Anton? Meron po kaming responsibility na kayo po ay tulungan. So, kahit hindi po namin kayo under at participant namin, kailangan din namin kayong tulungan kahit hindi namin kayo kakilala. Dahil po, kayo rin yung mag-donate na baka mapupunta rin doon sa aming participant. Ano po? So, any managers po, pwede nyo po kaming kontakin. Si Sir Anton, sa mga managers pa po dito sa Batangas, or any manager sa buong Pilipinas. So po, sa akin pong experience dito sa MMM, malaki po nang naitulong sa amin ito. Ano po? Unang-una po, nag-donate ako 200 pesos lang. Kasi, syempre, sa una hindi mo alam kung totoo ba yan o hindi. Ano. Nung naglagay ako ng 200 pesos, nakita ko mayroong naging 260. So, ang ginawa ng misis ko, naglagay siya ng 2,400. Nakita ko, may $20 pa na bonus. Nagbigay siya ng 2,400, automatic naging 2,700 yung ano niya, pera.
Then naging may $20 pa na bonus. Sabi ko, paano kayo ayun? Parang hindi man... Ang ginawa ko, naglagay ulit ako ng 1,000, hindi na pala pwede. Yung unang donation lang na 2,400 pala yun. So, kung ano po yung sinasabi ko, gusto nyo tanongin si Sir Anton. So, ang sabihin ko po, yung 200 ko, naglagay ako ng 1,000 ulit, then 1,000 ulit. Di bale, 2,600 na po yung aking donation. Ano po? Hanggang sa dumating po yung donation ko, tumaas ng tumaas. Ngayon po, medyo malaki-laki na po siya. Ano po? March, February, last week ng February, March, April, tas ngayon po May. Ang pera ko po doon, pwede ko na po siyang i-get help anytime. Kaso hindi ko pa naman kailangan, so binababayaan ko lang muna siya. Is more than, ilang percent yun? Ang tinaas na niya, more than 600% na ang itinaas ng aking 2,600 total donations. So talaga po totoong may bumabalik po Kung alam niyo po yun, biblical din po yun. Pag nagbigay tayo, ay may blessing din po ang nagbibigay. Dito natin na-experience yung power of giving. Ito po, basahin nyo. Sino? Kung na-experience na yun, pag nagbigay ka ng tulong sa iba, pag hingi ka ng tulong, ini-snub ka pa, po? Dito po, hindi. Dito, may experience yung totoong may bumabalik sa mga donations natin. Napakaganda po. Okay, salamat Manager P. Ayun, ganun po. Share ko na yung experience ko. Ako kasi, nung nalaman ko to, nung isang taon pa, hindi naman ako naniniwala dahil kasi nga, ang pangit ng website, may muka. Pero nung February, nakita ko ulit na naman siya sa internet. Dahil kasi isa po sa aking trabaho ay online. Nakilala ko rin yung tao sa Pilipinas na sumubok. Kinausap ko siya, sabi ko, susubok ako, 200 pesos. Kung matalo man lang ako, hindi bumalik, okay lang. Kasi 200 pesos donasyon daw Ngayon, sinabi niya sa akin, Sir, wag mo akong gayahin. 200 din na nalabas ko. Bakit? Wag mo akong papasalihin. Hindi. Dahil kasi, meron palang bonus pag $50 ang i-donate. Yung $50 ay equivalent to 2,400. Naka-mindset ako, hindi, 200 lang ilalabas ko para pag hindi bumalik to, hindi ako lugi. Ngayon, pero behind my back, may nagsasabi, kung hindi ka susubok, kung hindi ka lalaban, hindi ka mananalo. Iniisip ko yung 2,400. Wala talaga akong pera. Nang that time. Meron ako 1,000. Sinabi ko sa kanya, ang pangalan niya, Elmer Labinghisa. Ang manager status niya is 1,000K manager. 1K manager or 1,000. Ibig sabihin, 1,000 na ang participants na nanggaling sa kanya. Ako ay isang manager ko siya. Malamang si Manager Happy, under din kay Elmer. Siya ay 100 manager. Ako siguro, nasa 20 manager pa lang. Kumbaga, malayo-layo na sila. Okay, pera ko ay 1,000 pesos. Sabi niya sa akin, sige, pahiramin kita ng 1,400. Kahit hindi ko pa siya nakikita, pero sa online, magkakilala na kami, nagpadala ako sa kanya through Palawan Express ng 1,000 pesos. Pag padala ko ng 1,000, nag-create kami ng parang smart money or yung Bitcoin, nilagyan niya ako ng 2,400. Yun na nga, nung aking plinedge na yung 2,400, ang tagal bago ko ipasa. Wala nang hihingi ng 2,400 ko. Pero nung may manghingi, ayun, may lumabas na. Meron akong 36 hours or 1.5 araw para ipadala doon sa taong yun yung pera. Pag hindi ako nagpadala, mabablock ako sa system. Ibig sabihin, sinungaling ako. Nagsasabi ka, magbibigay ka, tapos nung sinasabihan ka, hindi ka nagbigay. Ayun. Kaya meron 36 hours, dapat ko siyang gawin. Nagawa ko naman siya. Ibinigay ko sa isang tao, ang equivalent niya ay $54. Malamang sa ibang bansa. Dollars kasi ang pinadala ko na equivalent. Umandar ang panahon, nakalipas ng 15 days, pwede na ako manghingi. Pagkalipas ng 15 days. Pero ayoko naman talaga siya ihingi dahil kasi gusto ko nga, yung 2,400 ko, ang gusto ko, pagdating na isang taon, ako'y manghihingi ng 55,000.
Okay? Di sabi sa akin, Sir, huwag ka maghintay ng 1 taon. Dahil kasi bakit? Hindi mo pa nasusubukan kung totoo eh. Oo nga naman. Nagbigay ako ng $50, tapos hindi ako maghihingi. Maghihintay pa ako 1 taon. Kung hindi totoo. Okay, kaya sabi niya, I suggest, manghingi ka kung magkano yung kailangan mo. Sige, sabi ko, 800. Nanghingi ako ng Sunday. Sunday, nagpindot ako sa computer. Sabi ko, gusto ko manghingi ng 800. Kinabukasan, dumating yung 800. Ang bilis. Okay, di masaya na ako. Totoo na nga siya. Okay, di ngayon, nung naging masaya ako, siyempre, ang misis ko, gusto ko rin meron siyang donation. Parang iniisip ko ng savings ko to. Okay, parang savings, ipon ko to. O di siya rin ay nag-donate ng 800 pesos. Ngayon, ang kanyang pwedeng hingiin ay umabot na ng 1,300. Pero hindi niya pa rin hiningi. Ngayon, ay nangailangan na naman ako ng pera. 3,400. Yung 3,400, ang bilis dumating sa akin. Ngayong araw ko hiningi, 3 tao kagad nagpadala sa akin. 3 tao yon, dinivide yung 3,400 ko. And then, kinabukasan, 3 tao ulit. Okay, napatunayan ko na talagang mabilis bumalik ang donasyon. Kaya ang suggestion ko sa inyo, tayo ay talagang, lahat naman tayo ay may problema sa pera. Hindi talaga maiwasan yan. Kahit na kami siguro, pati si Ma'am Buena, kahit nga may paupo-upo sa opisina, lumalaki rin ang gastos, tumataas ang sweldo, malakas rin ang gastos. Parang equal lang tayo, pantay rin tayo sa inyo, kayo rin. Maliit sabihin natin sweldo, maliit din ang gastos. Di equal din. Ang point ko lang, kung talagang gusto natin tulungan ang sarili natin, dapat gumawa rin tayo ng hakbang. Kaya nga sinasabi, gusto mo magkaroon ng ganitong amount, anong paraan ang gagawin mo? Okay? Ito yung isang paraan. Ipakita mo na gusto mo tumulong para naman ikaw ay tulungan. Okay, sige, diretso lang po. Kung may tanong, andito lang kami para sagutin yung mga tanong nyo. Masaya po kami dahil may mga ganito din pong organisasyon na handang tumulong sa mga taong katulad namin na hirap sa buhay. Bali ilang araw din naman yung libre ka sa iyong pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya maraming salamat po sa MMM. Ang programa natin ay gift giving. Ano ba yon? Ito yung naglalaman ng bigas, asukal, kape, gatas, mga noodles, at saka isang sabong panlaba. Dahil kasi yan ay halos araw-araw nilang ginagamit. Kaya nung naibigay natin yung basic needs, ito yung magagamit na nila ng mga 2 to 3 days. Very fulfilling. No, nakikita mo yung mga taong nabigyan mo na nakatanggap, na yung donations mo, hindi napunta sa wala, napunta sila sa mas nangangailangan. MMM, ang masasabi ko po diyan ay mas maganda yung maramdaman mo, mas maganda yung ikaw muna ang magbibigay kaysa ikaw ay tumanggap. Yun po ang para sa akin. Saka yung programa niya, more on pagtulong sa mga nangangailangan. Yun ang nagustuhan ko sa MMM. Kaya sa patambay-tambay sa bahay, dito sa MMM, nakatulong ako. Nagpapasalamat po ako sa MMM dahil po sa ibinigay nilang tulong sa aming mga katulad namin. Nawa po ay lumawig pa ang programang ito at marami ang matulungan. Hindi lang iba ang nakikinabang, pwede rin makinabang kahit yung pinakamaliliit na tao. Hindi ko na inisip kung magkano ibinigay kong donation dito. Binigay ko to para makatulong. Hindi ko inaasambi bumalik, ang gusto ko lang makatulong. Kaya nung nalaman nila na meron palang MMM na tumulong na sa kanila at sa kanilang maintindihan nila, sa kanilang pagtulong, ay babalik sa kanila yung tulong nila. Kaya sa palagay ko, kahit sa maliit na paraan na kanilang magiging donasyon, ay malaking tulong na rin para sa kanila in return. And then sa community, maintindihan rin ng iba natin mga kasamahan sa ibang parte ng Pilipinas na hindi lang pala mayayaman ang pwedeng tumulong. Pati ito palang sila na ordinaryong tao ay pwedeng tumulong kahit sa napakalit na halaga. Together we can change the world. Together we change the world. Together we can change the world.